mga nagpapahayag po ng kanilang pagsuporta eh. Nagpapahayag sila ng kanilang suporta sa Presidente Marcos. Dahil po, eto ang hindi ko maintindihan sa inyo, ang Pangulo o si Presidente Bongbong Marcos ang nagbubunyag ng korupsyon. Tapos diyan sa mga sinasabi nyo, gusto nyo pabagsakin, paalisin, sipain sa pagkapangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Eh may mga topak siguro kayo. Hindi kayo makaanalisa kung ano yung sitwasyon. Biruin nyo ho mga kababayan. No? Ilan na? May ilang buwan, may isang buwan na ho siguro nang nagsimula ang ating Pangulo na siyasatin, hagilapin, alamin yung mga ghost project. Siya po mismo ang pumupunta doon sa mga lugar. Siya po mismo ang nagbubunyag doon sa mga construction company na hindi tinatapos yung proyekto at substandard yung mga proyekto. Tapos etong mga gunggong, patatalsikin daw si Bongbong Marcos. Akala ko ba para sa korupsyon, para matigil ang korupsyon? Eh ito ang Pangulo, mismong nangunguna para mahinto ang korupsyon. Tapos paalisin nyo, tatanggalin ninyo dahil lang sa pag-iidolo nyo sa mga Duterte. Eh yung mga Duterte, yung si Inday Sara Duterte, harap-harapan, hindi maipaliwanag yung sa mga confidential funds eh. Tapos yun ang gusto nyong maupo. Sige nga. So ngayon mga kababayan, yung mga pagtitipo na ganyan, nahahalata lang ho natin na kumbaga, wala naman talaga sa utak nila kung ano ang ginagawa nila. Wala, hype lang. Hype lang. O kasi ganito, mga DDS gusto patanggal si Bongbong Marcos eh. O sige, ganun din ang gawin natin. Ganun ang panawagan natin dito sa rally na yun. Dito sa rally na to. O. Di ba? Sabi ni Marijo, ba't nila idamay si PBBM? Eh si PBBM nga ang nakatuklas ng mga mandurugas. Mahina nga ang mga kukote. At kahit na anong sabihin mo sa mga yan, hindi makikinig. No? Tingin ko nga yung iba dyan, hindi nanonood ng balita eh, kaya hindi alam eh. Eh wala, basta. Sige, basta gusto namin mapatalsik. Sabi ho dito mga kababayan, joint statement ng SNDP, no, CSAFP on national unity of upholding Constitution and withdrawal support of the AFP at this critical juncture for our national security in the face of threat of the peace and regional stability, political motivated attempt to distract the armed forces of the Philippines from focusing on its mission are not only futile but also irresponsible. The Department of National Defense, together with the armed forces of the Philippines, is fully committed to upholding the tenets of the Constitution and our mandate to the Filipino people. As a professional and non-partisan organization, the DND and AFP remain steadfast defenders of our nation and our democratic institution. Kaya kayo, yung iniisip ninyo na kaya nyong gawin, yung ginawa doon sa Nepal, magdalawang isip kayo. Tapos may mga molotov kayong dadalhin. May mga baseball bat kayong dadalhin. Baka kayo ang mapahamak. Siyempre, yung mga kapulisan, yung mga militar na yan, hindi naman po nila hahayaan ang buhay nila. Di ba? Hindi niya nahayaan yung kanilang buhay. Pag nakita na delikado kayo para sa kanila, baka unahan kayo niyan. Tapos nakita ng mga body cam nila, naku may mga hawak na molotov, talagang mga hampas na ng baseball bat itong mga ito, o etc. Talagang manggugulo na talaga. Meron silang sasabihin na, ito po yung video kasi 2 segundo pagitan, ibabato na lang po sa amin yung molotov, sunog na po kaming grupo ng mga kapulisan at grupo ng militar, kaya inunahan na po namin. Di ba? Sabi ni Marijo, true one-sided. Kasi yung iba, boss, hindi nila pinakinggan both side kung sino ang dapat kampihan. Tsaka ang simple lang intindihin, sino yung mga sino yung mga nagbubuko, sino yung nagpapakita sa mamamayan Pilipino, sino ang nagpapakita
nung mga ghost project? Ang Pangulo. Pwede po ba yung siya yung naggawa ng ghost project, siya yung corrupt tapos ibubuko niya yung sarili niya? Ano yun? Katangahan ang tawag doon sa maniniwala ng ganon. Di ba? Oh, eto pa. Pakinggan nyo ha. Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, we fully support the anti-corruption campaign led. Siguro baka English o kaya hindi naiintindihan ng mga DDS. We fully support the anti-corruption campaign led by no less than the President as we collectively work toward the responsible and just government for all. This is not just a government initiative. It is a national crusade for good governance, justice, and progress. We owe it to the veterans, our hero, and future generation to ensure that the Philippines is firmly grounded in integrity. Ay, nako, ayaw namin doon sa korupsyon. No? Inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ghost project. Anak ng tinapa ang sigaw, tanggalin si Bongbong Marcos. Gago yata yung sira ata ang tuktok ng mga yun eh. Tapos makita mo yung mga ano nila, yung mga kanta nila, paghihimok sa mga kabataan. Oh, pop, 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 chongke, chongke, chongke. Tapos ngayon, isang araw, biglang para sa bayan. Ano, niloloko nyo ang mamamayang Pilipino? Tapos pagkatapos niyang punta nyo dyan, next week droga na ulit. Chongke na ulit. Di ba? Baka, aminin nyo na, baka gagamitin nyo lang yan doon sa mga music video ninyo. Papapuntahin nyo pa yung tao. At kapag talagang nahaluan kayo at tingin ko mangyayari ho talaga yun na mahaluan sila ng mga NPA doon, mga bossing, yari sila. Yung mga naghimok doon sa mga kababayan natin. Mga humimok sa ating mga kababayan na pumunta doon, nakamaskara, tapos may paganong-ganong pa sila ng mga baseball bat nila. Meron pang mga pamolotov pa ho, mga kababayan. Yari yung mga nag-organisa nito. Pihado po na mahahagilap at mahahagilap po yun. Diba? Kilalang mga personalidad ho yung mga yun eh. Sabi ni Tommy, ang mga DDS utak Duterte, nasa paa ang utak, sabi. Tapos eto ho ang daming sumisigaw doon na, nako, walang kulay. Tapos biglang ang sigaw is, bring him home. Ano lagi walang kulay? Pag nakikita ng mga DDS na ganyan, nagsisimula sila, lumalakas at dumadami, nako po, sasamantalahin ng mga DDS yan. Papangalandakan ng mga DDS. Nako, ito yung rally namin, ganito, yari ka na, Bongbong Marcos. Ganyan kasi mga style niya mga yan, mga kababayan. Di ba? Ganyan ang style ng mga DDS ho, mga boss. Walang resibo. No problem sa mga DDS. Basta papaniwalaan pa din namin yan. Sabi ni Ma'am Marijo, yun ang mga mahirap pag may NPA na ang makasali sa rally. Gulo yan. At nakikita ko, posibleng mangyari. Makakakuha sila ng tsansa. Buri mo, nakatakip yung mga muka eh. Di ba? Mga nakatakip ang muka. Sali tayo doon. Ganun. Tapos may pinagmamalaki sila na paggalit na ang mamamayang Pilipino, hindi nakakayanin daw ho ng mga kapulisan. Diba? Bilang NPA, kunyari ako, NPA ako, sali tayo doon, tara magmaskara tayo. Para pagbaba natin doon, sa kalupaan, doon sa kapatagan, hindi tayo mahalata na ikaw pala si Ka Roger, ikaw pala si Ka ganito. No? Tag-isang granada lang tayo doon sa loob ng Malacanang. Yari. Ang tanong nga, kumuha ba kayo ng permit? Or wala lang? Basta bigla lang, oy, tara, rally tayo. Baka wala namang baka wala namang
permit. Tigilan nyo na muna yung mga ganyan. Kuha muna kayo ng permit. Sabi ni Gaming Dynasty, dapat bugbugin ang mga NPA kapag nag-infiltrate sila. Yun, kung kaya nilang bugbugin. Yun, sanay yun sa mga ganyan, sa mga dahas. Di ba? Kung yung mga ipinagyayabang nila, na mga kesyo mga batuta nila, yung mga ipinagyayabang nila, na mga kesyo baseball bat nila, yung sa NPA, malawang talagang totoong ano yun. Totoong mga deboga ho yun. Di ba? Mga talagang pang-ubusan ng lahi yung mga dala nun. Ewan ko kung mabugbog nila yun. Sabi ni Master Chief, NPA, mga panggulo ang mga yan. Papaano pa kung meron ding mga bayaran ng China? Halo-halo na yan. Ano? Paano pa kung meron ding mga bayaran ng China na manggugulo, pabor sa kanila ang bumagsak ang gobyerno at mabalik ang mga DDS. Yan ang gusto naman ng mga yan, mga bossing. Yan ho ang gusto niyang mga yan, mga kababayan. Anyway, sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, medyo madali lang tayo ngayon at meron akong lakad, no, sa gabing ito. Magpapaalam na po muna ako sa inyo, okay? Mamayang gabi ho, babawi ako sa inyo, mga kababayan, sa live natin mamayang gabi. Maraming salamat and God bless po sa ating